Hi guys, good morning, good evening, good afternoon. Hi guys. Ano ba? Hi guys, good morning, good evening, good afternoon to each and everyone. Welcome back again sa ating channel. This is your girlfriend here, Chubby Maydita, and welcome back again sa ating channel. Ano ba ang galaw ng kamay ko? Anyways guys, on today's video, kung nakita nyo na sa ating thumbnail, kung nakita nyo na sa ating title, malamang alam nyo na kung ano pag-uusapan natin today, ano? Because ayoko sana itong i-open up sa inyo guys, but I really want to share with, I really want to share this with you because of my personal experience. So, ang pag-uusapan natin ngayon, disclaimer lang ha, hindi po ako professional, hindi ako doktor, this is based on my experience lang. So, and aside from that, this is my first time to do that. Alam nyo yun. So, ganito. So, the other day, I went to the doctor, na-post ko na yan sa aking Facebook. Na I went to the doctor and kasi meron akong nararamdaman, meron akong sakit-sakit ng puso ko, sakit-sakit ng balakang, para akong nanganganak, ganun yung pain niya. So, ganun yung level ng pain niya. So, it's been ganun yung sistema niya for 4 days. So, na-alarma ako, sabi ko, bakit ganun? Kasi I have a best friend na ano siya ng ovary cancer. So, kaya nasad ako, and ang bago siya nawala, ang sinabi niya talaga sa akin, bes, mag transvaginal ka, kasi doon talaga makikita lahat. Huwag kang mag-asa sa ultrasound. Though nag-undergo na rin ako ng ultrasound, and they said, makikita doon sa ultrasound na walang mass, walang lumps or anything. So, yun. Walang nakita. So, sabi niya, pinakamabisa talagang gawin mo is transvaginal. Yun ang pinaka-perfect na gawin mo. Kasi, yun makikita talaga kasi papasok ngayon sa loob. So, ito na. So, yun nga, nandiyan na yata yung mga amo ko. Maingay sila. So, yun nga, nagpunta na nga ako ng ospital, and then, nagpa-test. You know, ultrasound ang tawag nila niyan dito. Pero, transvaginal siya. And, so, una pa lang, pero nag-research na ako kung ano yung transvaginal. So, nakikita ko na kung ano yung mga ginagawa, kung ano yung mga machine na gagamitin. Nakita ko na sa YouTube kasi wala namang hindi masisearch ngayon, ba diba? So, yun, nakita ko na siya. So, sabi ko, okay. Tapos, may naririnig ako. Tapos, marami din syempre nagsasabi na hindi naman siya masakit. Awkward lang, pero hindi talaga siya masakit. So, ako, para lang normal lang na may pinasok sa ganun mo. So, yun. So, nagpunta ako, and, so, yun na nga, nagpunta ako, and then, nag-ask ako na kung pwede, paulit-ulit ako, no? Nag-ask ako na pwede bang i-check ako ng transvaginal, kasi nag-ultrasound na ako, nag-undergo ng ultrasound, at wala silang nakikita. So, sabi ko, kung pwede ako yun nga, transvaginal. So, inano naman ako ng doktor. So, nagbayad ako. Kasi dito sa hospital dito, wala kaming insurance. Bilang katulong dito sa Saudi, walang insurance. Hindi ako kinuha ng amo ko ng insurance. Though, lahat naman ng amo ganun, hindi nagbibigay ng insurance talaga. Yung mga company lang. So, yun, so, nagbayad ako. My own money, my own salary. Ang laki ng ginastos ko, siguro nasa kaya naman, pero yung buong sweldo mo ubos. Alam mo yung tipong gano'n. Pero okay lang kasi health ko naman to eh. At matagal na rin naman ako nagtatrabaho, pero wala pa akong ginastos para sa sarili ko na pang personal. So talagang, hindi naman personal, I mean pang health ko ba. So talagang okay lang sa akin na gumastos ako ng medyo malaki-laki. Pero ayun nga, nagbayad ako ng medyo mahal kasi nga private hospital siya.
Kasi doon sa government, dito kasi sa government namin, sa hospital government, libre lahat. Pero ang problema kasi sa kanila, i-schedule kanila. And yung schedule nila is 1 week, 2 week, 1 week, 2 weeks, 3 weeks ka pa mai-schedule. Ganun yung kanilang sistema dito. So talagang hindi na ako makatiis kasi ang sakit talaga. Kumbaga doon sa private na hospital, ano lang, 30 minutes lang, may resulta na. Pag sinabing transvaginal, higa ka. So, ito na yung story. Ito na yung pinakamasayang story. Ito, nandun na kami sa hospital. Sabi nung nurse sa akin na nag-assist, sige Ning, higa ka na. Private hospital to ha. Sabi niya, okay, sister kasi tawagan namin dito. Sister, you sit down. You lay down. Sabi ko, okay, higa na ako. Sabi ko, isip-isip ko, walang gown. Sabi ko, you don't have anything for me to wear? Sabi niya, no, it's okay. I have blanket. Sabi niya, I have blanket here. You remove your pants, your underwear, and you lay down, and I will cover you. Sabi niya, gano'n. So, sabi ko, awkward, hindi ako nag-shave. Kakaloka. Hindi naman nag-shave. Nag-shave ako, pero mga 3 weeks ago pa yun. Parang, sabi ko sa isip-isip ko, ano ba? Kasi, diba, comfortable naman pag mag-shave ka ng palagi. And that time, hindi ko akalain na i-undergo na agad ako ng transvaginal. And girl, hindi ako nag-shave. Kakaloka. So anyways, yun na nga. Sabi ko, di nakapaganyan-ganyan pa ako. Sabi ko, okay. Tapos lay down ako, tapos kinuha ko yung kumot, tapos tinakip ko. Tinakip niya yung kumot, pero nagkipi-kipi pa akong ganyan. Tapos sabi niya, okay, lay down. Ito na, pumasok pa si doktor. Kinuha na yung parapernalyas, yung ito, papakita ko dyan, yung parapernalyas, yung parang mahabang ganon. Nilagyan niya ng, di ba dad, nakikita ko kasi sa ibang mga, dun sa mga napapanood ko sa YouTube, nilalagyan ng condom. Tapos nilalagyan ng pampaadulas, ganon. Siya hindi. Nilagay niya is gloves, which okay lang naman siguro kasi, di ba? Doktor naman sila naman na nakakaalam na. So, okay lang naman siguro. Nilagyan niya ng gloves, tapos nilagyan niya ng pampadulas. Tapos, so okay lang sa akin. Sige, okay lang. Tapos ngayon, ang nakakatawa, ipinasok niya, hindi siya nagpasintabi, sabi niya sa akin, hindi siya nagpasintabi, sabi niya, okay, open your legs, walang ganon, ang sister, yung yung nurse lang ang nag-assist sa akin, na pinabuka yung legs ko, sabi niya, open your legs sister, sabi niya ganon, inopen ko yung legs ko, tapos, pag hawak-hawak ng doktora yung wand, sinaksak agad sa, hindi naman yung masakit na saksak, pero talagang walang pasintabi ba, yung akala mo nag-aayos pa lang siya, pero sinaksak niya na agad na gano'n. Nagulat ako parang may, virgin ako te. Joke. So ganon yung reaction ko, talaga, nagulat ako, pero hindi naman siya masakit. Hindi siya masakit at all. Nagulat lang ako. Tapos, ito na nakakatawa. Nung pinasok na yung wand doon sa doon sa puwerta ko, hindi gumana yung yung monitor. Nagtatalo silang dalawa. Hindi mo ba inopen to? Hindi mo ba nilagay yung file niya na ganito, ganyan? De, sabi nung nurse, nilagay ko na, okay na yan. Tapos nag-on off sila doon, habang nag-ooperate sila ng ng tawag nito, ng monitor, yung wand nandun sa loob ng pekpek ko dahil nakakaloka. Nakakaloka dahil. Nandun siya sa loob dahil. Oo. Tapos habang naglilikot-likot, di ba, pag nag-operate yung yung nurse, yung doktor, nagaganyan yung kabilang kamay niya, nandun. Siyempre, pag urong-urong niya, nahahawi siyang gano'n. Tapos sabi ko, okay, hindi siya comfortable nung that time, kasi parang, medyo masyokit siya pag gano'n. Kasi syempre, ang haba nun, di ba, itutusok nun sa mo, tapos, di ba? So, hindi siya comfortable that time kasi talagang medyo masyokit. Kasi, talaga siya, nag-irong-irong siyang gano'n ba? So, yun, okay na. So, sabi ng doktor, sabi ng nurse, anuhin mo, turn off mo, on mo, tapos turn off niya, on niya. Ayaw pa rin gumana. Sabi naman ng nurse, tanggalin mo muna yan sa loob ng puwerta niya bago mo ipasok ulit. Ang doktor, ang ng doktor, yung babae naman siya, siya, pero siya, parang pagod siya, bored siya sa buhay niya. Bored siya sa buhay niya, ganun. So,
Alam mo, ang ginawa niya, binunot niya, pinasok niya ulit, is in talagang nakakagulat yung mga galaw niya. Alam mo yung tipong gano'n. So talagang, pero nung chinek up naman niya ako, tapos nakita ko sa monitor, kahit na ang ginagawa niya, pinasok niya, ganyan. Pagpasok niya gano'n, tiningnan niya dito sa gilid, tapos ipapasok niya, ilalabas niya, ipapasok niya, tapos sa taas, yung wand itataas ng ganon, basta yung buong palibot na yun, tapos ididiin niya, ganon yung pero hindi siya masakit. Masakit lang siguro yung hindi naman masakit, yung parang may konting kirot lang pag yung mga gilid-gilid ba, yung mga gilid-gilid, iniikot-ikot ng ganon. Yun lang yung medyo uncomfortable, pero all in all, hindi naman siya masakit talaga. So, thank God, wala silang nakitang, as usual, kagaya ng ultrasound, wala siyang nakitang any mass, any lumps, any bukol doon sa loob ng puwerta ko. So, thank you Lord, at okay yung ating JJ doon. So, safe siya. Though, hindi naman ako, masakit na talaga yung puson ko, tsaka yung balakang ko, parang tapos, yun pala, kasi meron akong urinary tract infection, malala. So, now, nag-undergo ako ng gamutan. So, yun. Hindi siya sa JJ ang problema, kundi sa ihi ang infection. So, yun lang yung experience ko. So, sa akin lang, kaya ko i-share to sa inyo, kasi gusto kong maging aware din tayong lahat. Kasi maraming natatakot, diba? Maraming matatakot magpunta sa doktor, kasi para, baka masakit yung ultrasound, baka masakit yung transvaginal, baka masakit yung ganito, masakit yung ganyan. Mas masakit kung malaman mo na may sakit ka na, 'di ba? Mayroon ang mas masakit. Kaya mas maaga talaga para sa ating mga kababaihan na magpa-check up talaga. And sobrang relief ako, sobrang sarap ng pakiramdam ko na talagang walang problema, kasi yun ang problema ng babae, breast and ovary, 'di ba? So talagang salamat sa Diyos at wala siyang problema doon. So, okay na ako doon. Ang problema ko, yung urinary tract infection ko lang. Pero naggagamot na ako ngayon. Kaya pala masakit yung puson ko at yung likod ko kasi nga sa UTI. Malala yung UTI ko. So, yun. Naggagamot ako. After that, kung hindi pa rin matanggal yung sakit, pabalik ako sa hospital. Anyways, yun lang yung ating share today. Share ko lang sa inyo kung ano experience ko about doing the transvaginal examination. Kaya huwag kayong matakot magpa-examine sa inyong mga OB. Dahil talagang para ito sa inyong lahat. Lalo na sa akin na 39 na ako. 1 year na lang magfo-40 na ako. And pagdating ko ng 40, sinabihan ako ng doktor na mammogram naman ako. Yun naman ang sabi ng doktor sa akin. So, yun. Inshallah, may awang Diyos. Maging okay ang lahat. At pray, thankful pa rin ako dahil okay ang lahat. Anyways, thank you guys. Thank you for watching. Be safe, stay healthy, and mahal na mahal ko kayo. Take care!